Amen. May I ask everyone to please settle down now? Maaari pong pumunta na po tayo sa inyong mga uupuan and mag-start na po tayo sa ating service. Alright, so let us all stand and let us give God the best clap offering that He deserves. Yes, Jesus. Amen. Yes, God. Wala nga pong makakapigil sa amin sa pagpupuri sa inyo, for this is the day that the Lord has made. Glad
your praises. Whoa, oh, 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 whoa, oh, oh, oh. Amen. Yes, God. Thank you, Lord. Jesus. Holy, holy Lord. Jesus, you're here with us, oh God. Jesus is in this room, here right now, here right now, making this place I stand, holy ground, holy Your spirit moves and breathes all around, all around. All good and perfect things flowing down, flowing down. If all of the heavens were singing along with the saints and the elders in glorious song, and the praises they sing never seem to get old, then I'd stay here forever singing, holy, holy, holy Lord. God Almighty, over all
president down to, amen, congressman, governor, mayors, men in uniform, all the people of this nation, amen, ay maka-experience sila ng pagkilos ng Diyos. Hallelujah, ang ating bansa. Yan po yung ating ipapanalangin sa ating Panginoon. April 6, 2 o'clock in the afternoon, ay pasimula ng ating conference. Okay? That is actually holiday. We would like to invite everybody to please come, amen, and join with us so that the Lord will, amen, you will be blessed. May inanda si Lord para sa atin ng mga pagpapala na hindi pa natin nararanasan. Amen. Our friend from Connecticut and Hawaii, by the name of Pastor Jim Wood and his brother Pastor Bob Wood, coming from Hawaii, they will be joining with us this conference. And after this conference, we will have another conference in Bicol. And after Bicol, we will have another crusades, amen, in Maragondon, Trece Martires, and Tansa. This April, we will have a very busy schedule. Amen? Praise God. Hallelujah. Okay. Anniversary. That is a 2 days conference, April 6 and 7. On the April 8, that is Saturday, 4 o'clock in the afternoon, or 3 o'clock in the afternoon, amen, ay pupunta po tayong lahat dyan sa Bacoor Coliseum. Amen, Bacoor Coliseum. Amen, para naman yan sa ating 20th anniversary. Amen. Palakpakan natin si Lord. Amen. At maganda po yan. Pagpapalain tayo ng ating Panginoon. I believe the Lord will bless us. We will have a good service. I believe, amen, meron tayong good service. Amen. Worship service. Amen. Hallelujah. Good word, good worship, good food. Amen. Meron tayong mga pagkain dyan. At nag-order na tayo ng lechong baka. Roasted cow. Buo po yan. Hindi po yan Argentina. Kundi ano po yan. Hindi yan corned beef, ha? Buong baka po yan. That is worth 50,000. Amen. At mayroon pa nag-pledge sa atin ng lechon. 2 lechon. Amen. Courtesy by Ate Claire and Brother Dondoser. Hallelujah. Thank you so much. Amen. Hallelujah. For being a blessing to us. Amen. So marami po tayong pagkain. Invite your friend to join with us sa anniversary na yan so that they could witness how the Lord God being so good to us. Amen. Napakabuti ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. Meron tayong t-shirt pala. Okay, kung hindi pa naka-order ng t-shirt, amen, yung XS to large is 160, XL 170, double XL 180, triple XL. Hallelujah. 200. At kung hindi pa kayo naka-order niya t-shirt, amen, para yan sa ating anniversary. Amen. Susuot natin sa prayer walk, susuot natin sa ating anniversary. Okay? Yung conference po dito gagawin, sabi ni Pastora, hindi po sa Coliseum. Anniversary lang yung Coliseum. Okay. Praise God. Amen. Are you ready for the word? Amen. Hallelujah. Last Sunday, Pastor Anthony preached a very powerful message. Amen. And I was in Paliparan last Sunday. Kasi as we all know na yung ating pastor sa Paliparan ay umuwi na sa Panginoon, si Pastor Ayong, Pastor Ross Dillosa, at the age of 53. 53. Tama, 53. Umuwi na siya kay Lord. So I believe his divine assignments is already fulfilled. Tapos na. Amen. Sana meron tayong natapos din. Amen. Hallelujah. Praise God. If you have the Bible with you, please open with me the book of Psalms, Psalms
chapter 1. Psalms chapter 1, verse 1. Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor standeth in the ways of sinners, nor sitteth in the seats of scornful. Verse 2. But his delight is in the law of the Lord, and in his law doth he meditate day and night. Okay. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Next verse. 1, 2, 3, go. Therefore the ungodly shall not stand in the judgment, nor sinners in the congregation of the righteous. Verse 6, for the Lord knoweth the way of the righteous, but the way of the ungodly shall perish. Let us all pray. Heavenly Father, we thank you so much, Lord, for bringing your people here in this place to worship you, to give you praise, and to give you thanks for all the things that you have done in our lives, God. Father, I present to you this congregation. Lord, sanctify us. Give us, Lord God, an expectant heart. Lord God, to expect greater things. Lord, speak to your people. Lord, touch the heart of your people. Bless your people, Lord. Hallelujah. Give us your revelation today. We need your word, Lord. We need your word, Holy Spirit. We need you, Lord. Without you, we can do nothing, oh God. Lord, we need you today. Be with us. Speak to us. Minister to us. Guide your servant. Make my lips your mouthpiece, O Lord God, that I may speak with revelation this morning. Touch my lips. Put your words in my lips, Lord God. In Jesus' name we pray. Everyone will say, Amen. Ngayong umaga, nais ko pong mangaral sa mensaheng The Blessedness of Life. Hallelujah. Sino po ang gustong pagpalain ngayong umaga? Okay. Sino naman yung ayaw pagpalain ngayong umaga? So, ulitin ko po ang tanong. Sino ang gustong pagpalain? Pakitaas ang kamay. Sino ang ayaw pagpalain? Pakitaas ang kamay. So tayo, gusto natin lahat pagpapala. Ano? Basta talaga pagpapala. Gustong-gusto natin yan. Amen. At ngayong umaga, yan po yung sinasabi ng banal na kasulatan, the blessedness of life. How we are able to enjoy, amen, the blessing of the Lord in our lives. Paano ba natin mararanasan yung pagpapala ng Diyos sa ating buhay? Amen. As the Bible said, blessed is the man. Tayo po yun, na kanyang mga anak. Amen. So the word blessing in Hebrew word, it is barak. Amen. Which means you enjoy the goodness, the favor, amen, the provisions of God. Amen. You enjoy the characteristics of God in your life. Yan po yung character ni Lord na nararanasan natin sa ating buhay. Because, amen, for the past years in my life, my understanding about blessing is having all the favor, material things, amen, having, amen, a lot of earthly possessions. Meron kang magandang bahay, siyempre, alam natin, blessing yon. Diba? Yung kung for the past so many years, you're just renting a house and suddenly, amen, biglang ka nagkaroon ng sarili mong bahay na hindi mo na inuupahan. Ano ang tawag doon? Alam natin, blessing yon, di ba? Nakapag-aral ang iyong mga anak. Lahat ng iyong mga anak ay nakagraduate. They are all professional. Alam natin, blessing yon. Amen? Kapag ikaw ay, amen, you are riding in a very comfortable, amen, vehicle, cars. Amen. Alam natin, blessing yon.
Kapag kayong mag-asawa, amen, ay hindi nag-aaway, alam natin, blessing yon. Yan po ang ating pagkakaalam patungkol sa blessing. We're just enjoying all, amen, the privileges, we enjoying all the material things, material possessions here in this world, amen, that seems you are not struggling in your life. Hindi tayo nag-struggle sa ating buhay. That's what we understand about blessing. But blessing in the Bible, it speaks about the, amen, character of God. We are enjoying the characteristics of God. We enjoying, amen, the attitudes, a godly attitude. Yan po ang itinuturo sa banal na kasulatan, yung tinatawag na blessedness of life, ay ang itinuturo niya yung by having a godly attitude. Sabihin natin, by having a godly attitude. Yun po yung ating pagkakaalam patungkol sa blessing. Ang alam natin sa blessing, having all the possession, earthly possession, material possession here in this world. Pero ang sabi ng Panginoon, no. Hindi yan ang totoong blessing. Amen. I gave all these things to you, amen, as a reward. Amen. I gave all these things to you, amen, for you to enjoy it. Amen. Pero hindi po yun ang totoong blessing. Ang totoong blessing, amen, by having, amen, a godly attitude. Kasi di ba ang sabi ng ating Panginoon Diyos, mapasayuman ang lahat ng bagay sa sanlibutan ito. Okay? Matthew chapter 16, verse 26. What profit a man if he gains the whole world? Amen. For what is a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Sabi ng banal na kasulatan, ano ang pakinabang sa isang tao na maangkin niya ang lahat ng bagay sa daigdig na ito? Nasa iyo na ang lahat ng bagay sa daigdig na ito. Amen. Nasa iyo na ang lahat ng mga ari-arian, kayamanan, ginto. Nasa iyo na ang lahat, amen, na pwede kang kainggitan ng tao. Pwede nasa iyo na ang fame, nasa iyo na ang wealth, nasa iyo na ang lahat ng properties, nasa iyo na ang lahat ng bagay sa mundong ito. Pero kung mapapahamak ang iyong kaluluwa, ano ang pwede nating ipalit sa ating kaluluwa? Hello? So blessing, amen, it is not just gathering all the earthly possessions or material things in life. Hindi po yan ang pagpapala. Mahalaga po din ang kaluluwa ng isang tao. Mahalaga ang iyong kaluluwa. That is most important thing, amen, in this world is the soul of man. Because your soul, amen, the Lord bought us. Your soul, okay, the Lord bought it with a price. Binayaran niya ng Panginoon ang halaga. Ang iyong kaluluwa. Doon siya namatay, doon siya naghandog ng buhay dahil sa ating kaluluwa. Alam ba ninyo yung isang lalaki na napakayaman? He gathered all the possession, earthly possession in this world. Sabi niya sa kanyang sarili, he made a conclusion. Sabi niya, oy, mayaman na ako. Nasa akin na ang lahat ng bagay. Wala na akong ibang gagawin ngayon kundi magsaya. Oh. Enjoy life. Amen. YOLO. You only live once. That's why enjoy everything. Minsan ka lang mabubuhay. Amen. Habang buhay ka pa, enjoy mo na ang lahat. Merong isang lalaki nagsabi niyan. Sa Luke chapter 12, verse 19 to 20. Sabi nung lalaking mayaman, ito ang kanyang sinabi niya, nasa kanya na siguro pa ang lahat. Sabi niya, and I will say to my soul, soul, thou hast much good. Nasa iyo na ang lahat ng bagay. Laid up for many years. Na inipon mo sa mahabang taon, sa maraming taon. Take thy hand, okay? Take thine easy. Oh, sabi niya, eat and drink and be merry. Kumain ka, uminom ka, magpakasaya ka. Amen? Ito ang gustong-gusto natin. Parang sabi ni Lord, verse 20,
But God said unto him, Thou fool, this night thy soul shall be required of thee. Amen. Then those things be. Sabi niya, then whose those things? Sana mapupuntahan lahat ng iyong inipon, which thou hast provided. Ngayon din, kukunin ko ang iyong kaluluwa, sabi ng ating Panginoon Diyos. Saan na mapupunta ang lahat ng iyong mga inipon, lahat ng iyong pinagpagalan? Mga kapatid, yung blessedness of life, it is not about the material possession. Huwag niyo po misinterpret, okay? Ang aking mga sinasabi sa inyo, yes, kailangan po natin yan. Kailangan ko ng sasakyan. Kailangan ko ng bahay. Kailangan ko ng aking mga anak pagtapos sila sa pag-aaral. Kailangan po yan, mga kapatid. Pero yan po, in comparison sa mga bagay na sinasabi ng ating Panginoon, mas mahalaga ang pagpapala na sinasabi ng banal na kasulatan by having a godly attitude. Ang itinuturo ng ating Panginoon ang magkaroon tayo ng pag-uugali na makadiyos. Yun ang tunay na pinagpala. Again, ito po yung sinasabi, ang ino-offer ng mundo para sa atin. The world is offering all the worldly possession, amen, to us today. Ibinibigay niya yan sa atin. Kaya nga, even Jesus Christ, amen, when Satan tempted him, ang in-offer niya kay Jesus ay ito. Sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Okay? Matthew chapter 4, verse 8. Again, the devil taketh him up into the exceeding high mountain and show him all the kingdoms of the world and the glory of them, the splendor of this world. Ipinakita ni Satanas, amen, the devil taketh him up into the exceeding high mountain. Dinala niya si Jesus doon sa pinakamataas na bundok at ipinakita niya ang glory ng mundo. Sabi niya, lahat ng ito, ibibigay ko sa iyo. Hello? Isn't it the devil is offering us all the things of this world? At ito, maraming mga tao, amen, we are striving, working hard for all of these things in this world. Pero ang sabi ng Panginoon, tingnan natin kung ano ang response ni Jesus. Sabi niya, ibibigay ko sa iyo ang lahat. Sabi ni Jesus sa verse 9, sabi niya, and Jesus said unto him, okay, and saith unto him, sino yan? Si Satan pa rin pala yan. Sabi niya, and saith unto him, all these things will I give thee, if thou wilt fall down and worship me. Sabi niya, ibibigay ko yan sa iyo lahat. Sambahin mo lang ako. Amen. The purpose, if we are not being careful about these things, and we have that wrong concept about blessing, mga kapatid, maaari tayong ma-deceive ni Satan. He will offer you all of these things. The purpose, because he wants you to serve, worship him, and together with the things of this world. Para sambahin natin siya at ang mga bagay sa mundong ito. Sabi ng ating Panginoon Diyos, verse 10, then saith Jesus unto him, get thee hence, Satan, for it is written, thou shalt worship the Lord thy God, and him only shalt thou serve. Sino raw ang dapat nating paglingkuran? Ang ating Panginoon Diyos, hindi ang mga bagay sa mundong ito. Amen. So mga kapatid, ngayong sandali, ang totoong pagpapala, amen, hindi po yung mga bagay na material. All these material things, it is just a product of your faith. It is a product of your hard labor. Lahat ng yan na-enjoy natin. It is also the favor of the Lord for us
to enjoy. Ibinigay ng Panginoon yan para ma-enjoy natin. Pero hindi dapat natin ibigin, hindi dapat natin paglingkuran. Mayroon tayong dapat paglingkuran, walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Hello. Hallelujah. Ang gusto ng ating Panginoon, amen, magkaroon tayo ng godly attitude. The real blessing, amen, is by having a godly attitude. Pastor, ano itong godly attitude? Di ba si Jesus mismo, the first sermon, the first message that He gave, amen, to the people is in Mount Olive. At sinabi niya sa Matthew chapter 5, okay, chapter 5, verse 3, yung tinatawag na beatitude. Sabi niya rito, blessed are the poor in spirit, for there is the kingdom of heaven. Next verse. Blessed are they that mourn, for they shall be comforted. Next verse. Blessed are the meek, for they shall inherit the earth. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Next verse. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Next verse. Blessed are the peacemaker, for they shall be called the children of God. Next verse. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for there is the kingdom of heaven. Verse 11. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you, and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Verse, amen. Rejoice and exceeding glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted they the prophets, amen, which were before you. Amen. Kaya ang sabi ng banal na kasulatan, if we read, amen, that verses, amen, repeatedly the Bible is telling us, amen, the blessedness of life, it's all about having a godly character. Yung pagiging mapakumbaba, yung, amen, magkaroon ka ng kapayapaan sa iyong puso, yung pagiging, amen, pagiging peacemaker, ikaw lagi ang pinanggagalingan ng ipagkakasundo ng mga tao. Hindi yung meron na ngang problema, gagatungan mo pa. Oh, totoo kasi. Totoo yan, brother. Amen. Pinoprovoke pa natin yung tao na magtalo-talo instead na tayo ang mamagitan sa kanilang ipagkakasundo. Mga kapatid, mapalad ang mga tao. Amen. Blessed are the poor in spirit, for they shall see God. So ang sabi ng banal na kasulatan, mapalad tayo. Kaya ngayong sandali, yung pagiging mapalad ay pagkakaroon ng pag-uugaling makadiyos. Sabihin mo, pag-uugaling makadiyos. Bakit kaya yan? Kailangan natin maunawaan at kailangan natin maintindihan. Alam ba ninyo ang sabi ng Bible? Okay. Next verse. Punta tayo doon sa Psalms chapter 1. Verse 1. Okay. Blessed is the man. So yung una, sinasabi niya yung blessedness of men. Sabi niya, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. So, ang pinagpala pala yung mga tao na hindi lumalakad, amen, sa payo ng masama. Those people who does not copy the behavior of this world, the customs of this world, yung mga tao na hindi nila ginagaya, amen, hindi nila ina-adapt ang sistema ng mundong ito, kundi ang ginagaya nila, amen, walang iba kundi ang sistema ng Diyos. Amen. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the ungodly, nor standeth in the ways of sinner, nor sitteth in the seats of scornful. So mga kapatid, yung tinatawag po rito na ungodly, mga kapatid, ay walang iba, kundi yung sinasabi ng banal na kasulatan na ang mga tao, huwag kang sumunod sa mga bagay na magdadala sa iyo sa ikapapahamak mo, ay ang pagsunod mo sa mga bagay na sistema ng mundo ito.
Ano po yung sistema ng mundong ito? The pride of life, the lust of the eyes, amen, the lust of the flesh. Yan po yung counsel ng mundong ito. Amen, the ungodly. Ungodly. Yung tinatawag na ungodly, yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Those people who doesn't care about the things of God. Wala silang pakialam sa mga bagay na tungkol sa ating Panginoon Diyos. Huwag ninyong susundin, gagayahin, tutularan ang mga taong yon. Di ba ang sabi ni Paul? Amen? Ano ang sabi ni Paul? Sa Romans chapter 12 verse 2. Amen? Be not conformed to this world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that ye may prove what is good and perfect. What is good and acceptable and perfect will of God. So ang sabi ni Paul ngayong sandali, hallelujah, ano sabi niya? Do not conform. Do not copy. Do not follow the customs, the systems, and the behavior of this world. Nowadays, this world, nakikita po natin yung tinatawag niya, as long this world is governed with all ungodly people, this world will be corrupt. This world will be wicked. Dahil ang mga namumuno ay ang mga taong hindi kumikilala sa Diyos o nakakaunawa ng mga bagay na nasa Diyos. Pag-uugali na katulad ng ating Panginoon Diyos. It's very surprising that in this generation, ang mga ipinapasa na batas, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa lahat ng bansa, ay ang mga batas kay the law that is all against the law of God. Sinabi ni Lord, di ba, ang pag-aasawa ay para lamang sa lalaki at babae? Nagpasa ng mga batas, hindi lamang sa Pilipinas, kundi sa lahat na maraming bansa. Meron ng tinatawag na same-sex marriage. Merong tinatawag na kay the law, yung bill na bestiality ba yun? Bestiality. Yung pagkakaroon ng sex sa hayop, pwede na. Lahat ng ito is abomination against the will of God. So paano pagpapalain, amen, ang bansang ito? And now, we have this, amen, so-called LGBTQ+, na ang tawag nila dyan is anti-discrimination law. Pero ang purpose po ng anti-discrimination law, meron na po yan dati pa yung tinatawag natin anti-discrimination law. Aywan ko kung napanood ninyo sa YouTube, amen, na yung Uganda in Africa, amen, they oppose this law, yung tinatawag na LGBTQ+. Alam nyo, nung inoppose nila yung law na yon ng LGBTQ+, hindi nila ipinasa sa kanilang bansa. Alam nyo ang ginawa ng Amerika? Binigyan sila ng sanksyon. Amen. They're opposing, amen, the government of Uganda in Africa because they did not pass the bill of LGBTQ+. Binigyan sila ng sanksyon. Economically, wala silang mga supply, yung mga aalisan sa kanila. Yung mga importation, saka yung exportation, aalisin sa kanila. Bakit? Dahil doon sa law na yun. Mga kapatid, hanggan ang mundong ito ay pinamumunuan,
As long as this world is being governed by ungodly people, amen, asahan po ninyo, this world will be corrupted. Magiging masama po ang bansang ito. At totoo po, sa huling araw, ang mundong ito ay lalong magpapakasama. Kaya nga kinakailangan natin, amen, ang mga anak ng Diyos ay dapat na mabuhay ayon sa batas ng ating Panginoon, hindi ayon sa batas ng tao. Amen. Diyan sabi ng banal na kasulatan, blessed is the man who does not walk in the counsels of the ungodly. Kaya yung mga taong hindi kumikilala sa Diyos, their systems, amen, yung mga ipinapatupad nilang mga batas, principles. Sabi niya, huwag niyo yung susundin yon. Kasi bakit? Ang kanilang mga sasabihin, yes, of course, parang okay naman. But later on, mga kapatid, yan ang magdadala sa atin sa kapahamakan. So ano ang dapat nating sundin? In verse 2 sa ating text. Okay? Ito yung dapat nating sundin. 1, 2, 3, go. Amen. But his delight is in the law of the Lord. It is not the law of man, but the law of the Lord. It is not the law of the land, but the law of the Lord. Amen? Kasi kapag ang sinusunod natin yung batas ng tao at ang nagpasa ng batas na yon ay mga taong hindi kumilala sa Diyos, automatic po yan. Their law that they are passing, amen, in Congress or in Senate, all of this law is against the law of God. Sino po yung mga tao na magpapasa ng mga batas na ukol sa Diyos? Yung mga tao na naniniwala sa Diyos. Aba, grabe yan. Imagine niyo sa Israel, si President or Prime Minister Netanyahu, Benjamin Netanyahu, amen? Abay, ipinasa na sa kanila na hindi na pwedeng ipangaral ang mabuting balita. Especially about Jesus Christ. Ikukulong ka. Amen? Yung Israel, okay, the nation which is the people of God, the chosen people of the Lord, sila na yung nagbabawal ngayon na ipangaral ang mga bagay na ukol sa salita ng ating Panginoon Diyos tungkol kay Kristo. Ano ang nangyayari sa ating bansa? Sa ating mundo? Hello? Sabi ng ating Panginoon, balik tayo. But his delight is in the law of the Lord. And on his law, though he meditate day and night. Mga kapatid, ito po ang tunay na pinagpalang mga tao. Ang mga tao na ang kanilang kagalakan, their joy, amen, their heart is to understand the law of the Lord. Diba ang sabi ng ating Panginoon in John chapter 8, verse 31? John 8:31. Hallelujah. Then said Jesus, those Jews which believe on Him. Meron palang mga Jew na naniniwala sa ating Panginoong Hesus. Amen? Sabi niya, kanyang sinabi, if you continue in my word, my law, my commandment, my statutes, my instruction, sabi ng ating Panginoon, then are ye my disciple indeed. Kayo ay aking mga alagad kung kayo'y mananatili sa aking mga salita, sa aking mga aral. Amen? Verse 32, seek the truth. Amen? Verse 32, and ye shall know the truth, and the truth shall make you free. Mga kapatid, kapag ang salita ng ating Panginoon ang pinangawakan natin, sabi ng banal na kasulatan, ito ang magpapalaya sa iyo. Will set you free to your ignorance. Will set you free to your distraction. Will set you free, amen, from all the deceptions of this world. Amen. Seek the truth. Know the truth. Understand the word. Amen. Because, amen, this word, this truth
shall set you free. Ito magpapalaya sa iyo sa kapahamakan. Kailangan natin ang salita ng ating Panginoon Diyos. Amen? Hallelujah. Sabi ni Jesus, John chapter 15, verse 7. Ito ang kahalagahan na ang salita ng Panginoon ay nananatili sa atin. Amen? 1, 2, 3, go. So di ba ang napaka-importante yung tinatawag natin the abiding of the word in our lives. Yung pananatili ng salita ng ating Panginoon sa atin. Manatili tayo sa Diyos. Abide in the Lord. Amen? And His word will abide in us. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon. Then, you will ask anything to your Father and it will be given to you. You will never struggle for anything if we abide in the Lord, if we abide in His commandments, if we abide in His law, and His word abide in us. Sabi ng ating Panginoon, all of these things, I will give it to you. You will never struggle for blessing. Yung sinasabi natin na blessing, ng mga bahay, material things, material possession, mga kapatid ko, sa pong darating yan sa buhay natin. You will never struggle. Pero kapag yan ang inuna mo, mga kapatid, matulim pa yan sa alas 4, hindi mo kayang habulin yan. Amen? Mapapagod ka kahabol dyan. Yung pera, ang tulin yan, hindi mo kayang habulin yan. Ang kayamanan, hindi mo kayang habulin yan. Mapapagod ka. Amen? Hanapin mo si Lord. Sabihin mo sa iyong katabi, hanapin mo si Lord. Magkaroon ka ng panahon kay Lord. Pray. Spend much of your time studying His Word. Meditate His Word. Sabi ng Bible, meditate His Word. Amen? Hallelujah. Di ba ang sabi ng ating Panginoon? Yung kahalagahan niya, sabi niya, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out. Sabi mo yung salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos. Ano ba yung hinahanap mo? Yung salita na nanggagaling sa bibig ng Diyos? O yung ingay ng mundo? Amen, yung advice ng mundo. Hanapin po natin ang salita na nanggagaling sa bibig ng ating Panginoon Diyos. Okay? Then all this blessing, sabi ng banal na kasulatan, darating po sa ating buhay. Okay, verse 3. Let's go back to Psalms chapter 1, verse 3. Those people, amen, who delight themselves in the law of the Lord. Sabi ng banal na kasulatan, ito po yung magiging resulta. He shall be like a tree planted by the rivers of water. Amen. That bringeth forth his fruit in his season. His leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Mga kapatid, very simple po yung instruction ng ating Panginoon Diyos. Gusto ninyong mabless? Number 1, huwag ninyong susundin ang payo ng mundong ito. Sundin ninyo ang kautusan ng Diyos. Gawin ninyo ang sinasabi ng ating Panginoon. At ang sabi niya, yung panghuli, lahat ng mga ini-expect ninyo na blessing, sabi ng Bible, kusang darating sa inyo. Amen? He shall be like a tree planted by the rivers of water. Imaginin mo yan, kusa siyang mamumunga. Hello? Hindi siya matutuyo, hindi siya malalanta. Lagi siyang luntian, lagi siyang sariwa. Hindi ka po makaka-experience ng tinatawag po natin na stressful life.
na ikaw ay magwo-worry, na ikaw ay may stress. Hindi ka lang may stress. Later on, kapag umangat na yung stress sa buhay mo, madidepress ka na. Hindi lamang stress, later on, depress. Ayaw mo nang mabuhay. Bakit? Ito yung mga tao na ang kanilang desire, sila'y nabubuhay, walang iba kundi sa system ng mundong ito. Mabuhay tayo ayon sa salita ng ating Panginoon Diyos. At yan po ang magdadala sa atin sa mga pagpapala ng ating Panginoon. Ngayong umaga, mga minamahal kong mga kapatid, I would like to challenge you once again this morning. Amen. The importance of having a godly attitude. Ang tawag po dyan, a blessed life. The blessedness of life is having a godly attitude. Not by having all the earthly possessions, material things, having all material things in life. Mga kapatid, it is just a byproduct of your love and your commitment to God. Lahat ng mga bagay yan, may enjoy mo kapag minahal mo ang ating Panginoon Diyos. Mahalin po natin ang salita ng ating Panginoon, study the Word of God, listen to the Word of God. Mga kapatid, hallelujah, may mga anak tayo, may mga apo kayo. Kung maaari, bago ninyo i-introduce sa kanila ang cellphone, i-introduce nyo muna sa kanila ang salita ng Panginoon. Bago niyo sila pahawakin ng cellphone, ng gadget, pahawakin mo muna sila ng salita ng Diyos. Kaya nabibless ako doon sa mga anak. Amen, na yung nanay, napakatyaga, tinuturuan ng mga memory verses ang kanilang mga anak. Ang liit-liit pa. Amen, 2 years old, 3 years old na nagme-memorize na John 3:16, For God so loved the world, He gave His only begotten Son. At tandaan ko to si Diadem, maliit pa. Amen, hallelujah. Okay. 3 years old, 5 years old, kabisado niya na yung Psalms 23, The Lord is my shepherd, I shall not be in want. He maketh me lie down in green pasture. Amen, hallelujah. Itong anak ni Pedro, maliit pa. Si Emeka, ang dami ng alam na mga memory verse. Amen? Dapat ganun po tayo. Ang anak natin, bago natin i-introduce sa kanila, yung mga gadgets, technologies, bago mo sila i-feed ng mga bagay na, amen, hindi lang pinifeed mo sila ng kanilang mga bagay na kailangan. Amen, hindi mo sila ini-spoiled, kundi tinuturuan mo sila na maging, amen, maging godly. Bakit po, mga kapatid? Sa totoo lang, yung ating mundo talagang, it's very corrupt world. We are living in a corrupt generation. Sa amin, si Pastora, minsan, tumatayo yung mga hapon, alas 3, alas 4, ang dami naglalaro sa amin sa tapat namin mga bata. Dami mga bata. Abay, magugulat ka. Biglang napapabangon siya pag nakakarinig siya ng mga bata na, puto kutsinta ka. Puto bumbong ka. Sabi ng pastor, babangon niya si pastor. Sino yun? Sino yung nagmumura? Siya po. Ang liliit, nagmumura. Imagine yung natututunan nila. Sabi niya, ang bait-bait ng ina mo. Ay, maganda sana kung gano'n ang sinasabi, ano? Eh, baliktad eh. Hello? Dalhin ninyo ang inyong mga anak sa mga Sunday school. Dalhin ninyo ang inyong mga anak sa mga Christian school. If it is possible, kung kaya naman. Amen? Hello? Yung mga
mga anak ko, naglakihan naman yan. Wala akong narinig na nagpuputo ko tsinta. Hello? Amen? Mamuhay po tayo sa salita ng ating Panginoon. So, I would like to encourage you. Balik po tayo sa aral ng salita ng ating Panginoon upang maranasan natin ang tunay na pagpapala ng Diyos sa ating buhay. Tayo pong lumukong lahat at tayo manalangin sa ating Panginoon. Dakila at makapangyarihan Diyos, salamat na muli, Panginoon, pinaalalahanan mo sa amin ang tunay na pagpapala ay hindi lamang, Panginoon Diyos, for us to gather all material things, earthly possessions, kundi, Panginoon, magkaroon kami ng godly attitude who is willing to delight into your world. Panginoon, ang kagalakan, ang kasiyahan ng aming mga puso ay ang pagsunod sa iyong mga salita. Sapagkat ikaw ang nagsabi na ang mga taong sumusunod sa iyong mga salita, sila'y matutulad sa isang puno na natanim sa batisan na sila ay hindi malalanta, kundi sila ay patuloy na mamumunga maging sa hindi mang kapanahunan o sa kapanahunan man. Panginoon, hindi sila mawawalan ng bunga sa kanilang buhay. Lord, the fruitfulness, it speaks about the real blessing. Lord, totoo po na ang lahat ng mga bagay na mayroon kami ngayong sandali, Lord God, it is just, Lord, a byproduct of our love and obedience to your word. Salamat, Panginoon, na mayroon kaming mga tahanan, mayroon kami, Panginoon, mga provision, mayroon kami mga, Lord, mayroon kami ng mga kailangang ito, sasakyan, pag-aaral ng mga anak, pananalapi, Panginoon Diyos. Lahat ng ito, iprinubide mo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. It is because of our faith and obedience to your word. Lord, thank you. We never struggle for blessing because blessing, it will just follow them that believed in you, that serve you, that love you, Lord God, with all of their hearts, with all of their soul, and with all of their strength. God, we thank you so much, Lord, ngayong umaga sa mga salita na aming napakinggan. Ito ang aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen. Hallelujah. So let's go to our second part sa ating communion. Praise the Lord. Hallelujah. So, communion time. Ako na po tayo sa ating communion. So, while we are preparing for our communion, I'll share some story. In 1 Samuel chapter 9, si Saul, I don't know kung lahat po kayo familiar with the story. Si Saul, inutusan siya ng father niya to look for the donkey. Alam niyo yung story na yan? So, nawala yung donkey ng kanyang tatay and then sabi sa kanya, hanapin mo yung donkey, magsama ka na rin ng servant mo. And then, ang ginawa ni Saul, hinanap na yung donkey. Yung donkey na yun, talagang hinanap, sabing hard time to look for the donkey. He went to the mountains of Ephraim, wala doon. Then, pumunta siya doon sa land ng Salisha. Pagdating niya doon, wala rin doon. And then, pumunta siya doon sa land of Shalim, wala rin doon. And then, he passed through the land of Benjaminites. Pero wala pa rin doon yung donkey. And then, pagdating niya doon sa land of Zuph, wala pa rin doon. And then, Saul said, tara, bumalik na tayo. Di natin makita yung donkey, bumalik na tayo. Ano yung lesson natin doon? Time will come that the faith of many will become cold. So pagdating ng last days, and I believe that we are entering to the last days, faith of believers will become cold. And then sasabihin nila, tama na, tigil na natin ito, paulit-ulit natin ginagawa. Good thing, meron isang servant doon na sabi niya sa kanya, nag-advise sa kanya,
na hindi, huwag muna tayong bumalik. There is someone who is a prophet of God at mag-inquire tayo sa kanya. And then they inquired to the prophet of the Lord, which is si Samuel. And that character, yung instance na yun, yung pagsunod na nangyari, alam niyo kung ano nangyari nun? That leads Saul, or that brought Saul to become the first king of Israel. Nagpatuloy siya. In Matthew chapter 24, sabi doon, at the time, many will turn away from the faith and will betray and hate each other. In verse 12, sabi rin doon, because of the increase of wickedness, the love of most will grow cold. Verse 13, but the one who stands firm to the end will be saved. Bakit ko sinasabi to during the time of communion? So we should be thankful that we still have the freedom to celebrate Sunday service. We should be thankful to God that we still have freedom to remember yung ginawa ng ating Panginoon, just to remember what the Lord has done on the cross through this communion, na malaya pa rin tayong nakakapag-service, malaya pa rin tayo nakakapag-communion, malaya pa rin tayo nakakapag-partake ng bread and this wine. Because time will come, kapag sinabi na yung prophecy in Matthew chapter 24, we will be restricted to do these things. Ito, alam ko na alam niyo na po to, that every first Sunday of the month we are doing this. We are taking the bread as a body of Christ, and yung juice symbolizes the blood of God as a covenant. But every time that we are taking this, we should value it, we should honor it, and we should be thankful to God that even up to now, we are enjoying the freedom that God has given us. Let us all stand up as we pray. Hallelujah. Father, in the name of Jesus, we come before you. We humble ourselves before you, God. We ask for forgiveness, Lord. We repent for all our sins and for all our iniquities, O God. Patawarin niyo po kami, Panginoon Diyos. Lord, we pray and we desire to make us worthy to receive these symbols as an obedience, Lord God, in your word, as a proclamation of your goodness, O Lord God. And we believe, Lord, that you are the author of our faith. You are the source of our life. We thank you, God, for these symbols, Lord. And we thank you for the freedom that you have given to us, that even after this day, we can freely worship you. We can freely gather and to give you praise, Lord. And we can freely express our faith in you. We thank you, God. Bless these symbols, Lord God, at maging pagpapala rin po ito sa aming mga pangatawan. In Jesus' name we pray. And please distribute po.
tinapay. Tayo pong lahat ay pumikit, yumuko at manalangin. Hallelujah. Panginoon naming Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin kami maging mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa kapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap sa simbolo ng katawan ni Jesus na nabayubay sa krus, patuloy po niyang pag-alabi ng aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo po ang simbolong ito upang ito ay maging pagpapala rin sa amin sa pangalan ni Jesus. Amen. Itaas po natin ang tinapay. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus nung gabi siya'y pinagkanulo ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat at pinagpira-piraso ito at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po natin lahat ang simbolo ng katawan ni Kristo. Hawakan po natin ang inumin. Tayo po lahat ay manalangin. Let us all pray. Panginoon naming Diyos, kami ay nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabubot sa krus ng Kalbaryo, ang siyang naghugas sa aming mga kasalanan upang kami maituring mong mga anak. Inihahandog po namin sa iyo ang aming mga pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan habang patuloy po namin ipinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Taas po natin ang inumin. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, ang sarong ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya. Tanggapin po natin lahat ang simbolo ng dugo ni Kristo. Lahat ay manalangin. Hallelujah. Father God, we thank you, Lord, for the goodness that you have given to us, Lord. We thank you, Lord God, for the love. Salamat po, Panginoon Diyos, dahil alam po namin, Panginoon, na hindi po kayo nagkukulang. You are always faithful and will remain faithful to us, even though, God, that we are faithful and we fall short for your glory. Father, we thank you and I speak healing, Lord God, for those people who are sick. I pray for peace for those people who are anxious and suffering from stress and depression. Lord, I pray for those people, for every relationship among married couples, Lord God, to strengthen them. I pray, Lord God, for every businesses, Lord God, every workers, Lord, to prosper them, Lord God. And I also pray for young people. Pagpalain niyo po sila, Panginoon. Lord, protect them from the temptation of this world. Ingatan niyo po sila, mold them, empower them, Lord God, that someday you will raise them up as the new leader for their generation, Lord. And all of us here and also those people who are watching online, we pray, Lord, to bless not only our physical being, but also, Lord God, our spiritual being, Lord, our emotions, oh God, our body, soul, and spirit. Father, we thank you for you are a great God, at alam po namin, Panginoon Diyos, that your love will endure forever, Lord God. Lord, we are excited, Lord, sa iyong muling pagbabalik dito sa mundo na ito, Panginoon. We thank you, we honor you, we praise you, in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen.